Isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Rodel, tubong Masbate, at dito pa rin naninirahan hanggang ngayon. Ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 1993 kung hindi ako nagkakamali. Nasa 10 taong gulang lang po ako noon nang mangyari yung kwentong ito. Ang pamilya namin ay tipikal na pamilya sa probinsya. Mahirap po talaga yung buhay at kailangan kumayod sa araw-araw. 3 po kaming magkakapatid. At ako nga po yung pangalawa pero nag-iisang anak na lalaki. 4 sana kami noon. Ang kaso nga lang, nakunan yung nanay ko sa pang-4 nitong pagbubuntis. Ayon pa nga kay tatay, may kinalaman daw yung aswang. Kaya bata pa lang po kami noon ay naniniwala na kami sa mga aswang. May isang matanda daw kasi noon na kababaryo din namin na palaging nagpupunta sa bahay. Nagkukunwari daw na may hinihiram na kung ano-ano at nahuli pa daw ni tatay na nakasilip sa bintana ng kwarto nila isang gabi. Kaya bata pa lang kami, iniiwasan na po namin yung matandang yon. Kasama ng iba pang pinaghihinalaang aswang sa baryo. Kabilin-bilinan din sa amin yon ng tatay ko. Wala naman daw na masama kapag nanigurado lang kami. Totoo rin naman, at lamang nga talaga yung nag-iingat. Sa edad kong 10 taong gulang, ay marunong na nga akong dumiskarte para may pangbaon sa eskwelahan. Madalas akong kinukuha ng mga kababaryo kong nangingisda bilang kanilang alalay at binibigyan din nila ako sa mga nahuhuli naming isda. Ako naman mismo yung naglalako ng parte ko doon sa hatian. At kung minsan naman, ay pera na lang nga yung kanilang ibinibigay. Wala naman ding problema sa akin. Minsan naman, namimingwit din po kami ng mga tilapia sa mailog. Pang-ulam lang din. At kapag nakakarami naman kami, ay ibebenta din namin yung iba. Kasama ko yung mga kalaro ko na mga kaedaran ko lang din. At madalas ay hapon namin ginagawa yung pamimingwit para hindi na nga mainit at tapos na rin yung iba pa naming mga dapat gawin kapag walang pasok. Ilang araw nga po kaming walang pasok noon sa eskwela, sa aking pagkakatanda. Kaya medyo malaya kami sa aming paglalaro at kung ano pang mga gagawin. Inaya ko ni Melchor noon, yung kaibigan ko, na manguha daw kami ng bayabas. Sumama naman po ako noon. Pero doon sa palagi naming pinupuntahan ay wala na ring mga bunga yung puno pagdating namin. Halata din sa mga bakas sa may damo. Nakakagaling lang din doon ng ibang mga bata. Mukhang naunahan nga po kami noon. Sayang naman. Gusto ko pa sanang kumain ng bayabas eh. Wika ko pa nga po noon sa kaibigan ko. Napailing na lang po ito bago ngumiti. Dahil meron daw itong alam na lugar kung saan marami talagang mga bayabas dahil wala daw na nangunguha sa parteng yon. At saan naman yon? Tanong ko pa nga pero hindi nga nito ako direktang sinagot. Basta tara na, akong bahala. Wika pa nga ni Melchor noon at sumama naman din ako dahil gusto ko ring manguha ng mga bunga. Mga ilang minutong paglalakad ay napansin ko na papunta kami sa parte ng baryo na medyo hindi ko talaga gaanong pinupuntahan. Dito ba? Sigurado ka ba dito? Di ba, dyan nga nakatira yung matandang pinaghinalaang aswang? Sambit ko pa nga po noon. Ikaw naman tol, 10 taong gulang na tayo. Mga 5:00 pa lang ng hapon to. Maliwanag pa nga oh, ano ka ba? Walang aswang nagagala ng ganitong oras. Wika naman po ni Melchor. Sa bagay, tara na nga. Bilisan lang natin ah. Wika ko naman at nagmadali na nga kaming tinungo yung parte na maraming mga bayabas.
Pagdating nga namin doon, tama nga yung kaibigan ko. Napakaraming bunga na hindi na nga kailangang akyatin. Mukhang wala talaga yatang mga bata na nangunguha ng bunga doon. Malamang ay natakot din. Hinubad nga namin yung aming damit pang itaas at ginamit namin yung damit bilang lalagyan ng mga nakuha naming bunga. Aminin po ninyo, gawain nyo rin po ito noong kabataan nyo. Nung sapat na nga yung nakuha namin at paalis na rin kami, at ako pa nga yung naunang naglakad, noong bigla kong hinila ni Melchor. Tol, ano yun? Parang may matanda sa may kakahuyan. Si Aling Lea ba yan? Bahay niya yung malapit dito, di ba? Wika pa nga ni Melchor noon sa Bayturo, sa may kakahuyan. Asa na, wala naman ah. Wika ko naman po noon. Meron kanina. Nandyan siya kanina oh. Nakita ko. Nagkakamali lang ba ako? Sabi naman ni Melchor na parang nalilito rin. Guni-guni mo lang yun, tol. Kahit pa pinaghina ang aswang yon, eh di ba uugod-ugod na rin yon at hindi na gaanong naglalabas. Pero mas mabuting mag-ingat na tayo. Kaya tara na, umalis na tayo dito. Wika ko naman po noon. Noong medyo nakalayo na nga kami doon, ay tinungo nga namin yung ilog. Paglabas kasi ng kakahuyan at mga matataas na damuhan, ay makikita na rin yung ilog. Doon nga kami tumambay at kinain yung nakuha naming mga bunga. Nakaupo lang kami doon sa may tabi ng ilog habang kumakain. Alam mo tol, nakita ko talaga kanina yung matanda. Medyo malayo lang. At nakasilip lang siya mula sa likod ng isang puno. Pero nakita ko talaga eh. Nakangisi pa nga yun na parang tuwang-tuwa. Siguro dahil bihira lang siyang makakita ng tao. Nakaitim pa nga ng duster eh. Parang ang labo lang na guni-guni ko lang yun. Siya talaga yun. Wika pa nga po ni Melchor. Baka nga tol, baka siya talaga yung nakita mo. Kaya wag na tayong babalik pa doon ha. Sambit ko naman po sa kanya. Nang may bigla na lamang may humawak sa aking balikat mula sa likuran. Pagtingin ko, nakita ko agad yung kulubot na mga kamay na nakapatong sa balikat ko. Sinong nakita nyo sa kakahuyan? At bakit takot kayong pumunta doon? Sambit pa nga agad ng boses na parang pabulong na nakakatakot. Nung lingunin ko, bahagya akong napasigaw dahil sa pagkagulat at kamuntikan na akong mahulog sa ilog dahil talagang napatras ako sa bayhawi ko sa kamay nito. Pagkalingon ko po kasi, tumambad sa akin ang nakangising mukha ng matanda. Nangingitim pa yung mga ngipin at namumuo yung laway sa gilid ng kanyang bibig. Aling Lea, kayo po pala. Grabe, ginulat po ninyo ako. Medyo nauutal ko pa nga pong wika. Kahit si Melchor noon ay kamuntikan na ring mapatakbo. Ngumiti lamang yung matanda at humingi ng pasensya. Tinanong pa nga po nito kami kung masarap daw ba yung bayabas at manguha lang daw kami doon kung gusto namin. Bakit parang kinakabahan ka yata, iho? Tanong pa nga po ng matanda noon pero talagang natakot na po ako noon na nagmadali na akong magpaalam sa matanda at inaya ko na agad si Melchor na umalis na kami. Mabilis po kaming naglakad noon at noong lingunin ko ay nakita kong nagbago yung ekspresyon sa mukha ng matanda. Matalim po itong nakatitig habang kami ay papalayo. Ayoko lang na magtagal pa doon, lalo at hindi magtatagal ay padilim na rin. Ang labo nun tol, hindi man lang natin siya naramdamang dumating at lumapit doon. Samantalang maririnig talaga doon pag merong naglalakad papalapit, lalo at may mga damuhan, di ba?
Sabi pa nga noon ni Melchor. Natahimik na lang po ako noon. Lalo at nung hawakan po nito ako, talagang nakaramdam ako ng kakaiba. Animoy may ginawa ito sa akin para kilabutan ako ng ganoon. Dahil nga sa takot na mapagalitan ay hindi nga ako nagsumbong kay tatay pagka-uwi ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin, kaya't pilit ko na lang na kinalimutan yon. Lumipas po yata noon yung mga 2 araw. Mga bandang 6:00 yun ng hapon. Padilim na rin talaga. At nakalimutan kong kunin yung pinapaligpit na mga sinampay ni nanay sa akin. Lumabas po ako ng bahay noon at mga 2 o 3 damit pa lang na nakasampay yung nakuha ko. Noong maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Napalingon ako bigla. Lalo at kinukutuban ako. At doon ay nakita ko si Aling Lea. Nasa labas ng bakod at nakatingin sa akin. Noong makita ko ito, ay agad po itong nagkunwaring napadaan lamang at naglakad lang palayo. Pero nung lingunin ko po yon, talagang nakatayo lang siya doon at nakatingin sa akin ng kakaiba. Tumigil talaga siya, na parang matagal na niya akong pinagmamasdan. Kinagabihan po noon, ayun na, mga 9:00 ng gabi, noong makaramdam ako na parang pinipiga po yung tiyan ko. Nagsuka rin ako noon. Biglaan lang po yun at hindi ko rin po maintindihan, Sir Dan. Nagdaka sila nanay noon kaya naikwento ko nga ang mga nangyari noong nakaraang araw. Sinabi ko rin na nakita ko yung matanda noong nanguha ko ng mga sinampay. Aswang yung matandang yun Ano ba kayo? Ba't ba kayo nagpunta doon? Sabi pa nga ng tatay ko noon. Hindi po yun yung matanda na sinasabi ni tatay na may kinalaman kung bakit nakunan yung nanay ko noon. Pero malakas na raw yung mga hinala. At marami na rin daw na nakakita na aswang nga talaga itong si Aling Lea. Kalagitnaan kami ng aming pag-uusap tungkol doon habang pinapahira ni nanay ng langis yung tiyan ko. Nang may bigla na lang pong bumagsak sa aming bubungan. Hindi naman sobrang lakas pero halatang merong lumapag na mabigat. Ang pinagtataka pa namin ay ang ikinikilos ng alaga naming pusa ng sandaling yon. Napatingala po yung alaga namin at umaangil po yon na parang alam ng hayop na merong kung ano doon sa itaas. Parang may kinatatakutan po ito. Andito siya. Sabi nga ng tatay ko noon. Doon lang din sinabi ni tatay na minsan na rin daw palang nakaalitan ng lola ko, yung matandang ito, dahil din sa kanyang pagkaaswang. Tumagilid ka lang ng paghiga. Huwag kang tumihaya. Sabi noon ng tatay ko, na agad ko na lang pong ginawa kahit hindi ko naman alam kung bakit. Andun lang si nanay noon sa kwarto ko habang yung tatay ko naman ay narinig kong kumuha ng kanyang itak. Yung nilalang naman sa itaas ay parang gumagapang-gapang. Basta gumagalaw po yon. Marahan pero halatang may kung anong mabigat doon. Hayop kang aswang ka. Alam kong ikaw yan, Lea. Sigaw pa nga ng tatay ko noon. Na tinawag lang nga po niya sa mismong pangalan nito. Namimilipit pa rin ako sa sakit noon. Pero may kung anong tinunaw yung nanay ko sa tubig. Mangitim-ngitim po yung kulay ng tubig ng pinagtunawan niya doon. At bigay daw po sa kanya yon ng isang albularyo. Binalaan niya ako na napakapait daw ng lasa nun. Pero inumin ko lang daw at pangontra daw yon sa aswang. Hindi na nga ako tumanggi noon at agaran ko po yung nilagok. Napakapait po nun na halos masuka ko pero tinakpan po ni nanay yung aking bibig at pilit po yung pinalunok sa akin. Kaya't wala na rin akong nagawa. Sa labas naman ay narinig namin yung tatay ko na sumisigaw at umakyat sa puno ng tisa na nasa gilid lang din mismo ng bahay.
Mukhang doon nga po ito dadaan paakyat sa bubong namin. Narinig ko pa nga po noon na parang may buhangin na sinasaboy sa bubong namin. Lalo at ganun po yung tunog sa yero. Ano ba yan, Nay? Tanong ko pa nga po noon habang nararamdaman ko na medyo bumubuti na rin yung lagay ko. Asin yan, sigurado ako. Sabi naman ni Nanay, at pagkasabi po niya nun, ay nakarinig kami ng angil, na agad po na nasundan ng paghiyaw. Ang lakas po nun na parang hayop na nasasaktan. Tapos ay naririnig rin namin yung tatay ko na sumampa na rin sa bubong. Mura po ito ng mura. Asan ka ng hayop ka? Harapin mo ako. Hinding-hindi ko nahahayaan na may anak ulit ako na mawala dahil sa mga kagaya ninyo. Sigaw pa nga ng tatay ko noon. Nang mga sandaling yon na kami nakarinig na parang may isang malaking ibon na biglang lumipad. Kasabay ng paghuni ng wakwak na halos umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang lakas po talaga ng huni na sa tanang buhay ko, noong panahon lang na yon ako nakarinig ng ganon kalakas na huni ng wakwak. Akala siguro ng hayop na yon, takot tayo sa kanya at wala tayong mga pangontra. Sambit na lang po ng nanay ko noon, habang yung tatay ko naman ay mabilis din pong bumaba. Humahangos po ito pagpasok ng bahay, na parang galit na galit pa rin. Ang sabi ni tatay ay tumakas daw yon, dahil mukhang nabigla daw yon, na sinabuyan niya muna ng asin sa may itaas, bago nga siya umakyat sa bubong. Ayaw na ayaw daw talaga ng aswang sa asin. Pero bago pa daw ito tuluyang manghina ay nakatakas pa kaagad. Nagpapaalam noon yung tatay ko kay nanay na susugurin daw niya sa bahay yung matanda. Pero siya namang pagpigil sa kanya ni nanay at ng dalawa kong kapatid na babae. Ayaw po siyang bitawan ng tatlo, kaya wala siyang nagawa nung gabing yon. Kinabukasan nabalitaan po namin na umalis na daw si Aling Leia. Nagbakasyon daw sa probinsya ng kanyang kapatid. Pero mga 2 linggo lamang yung nagdaan nung bumalik naman din po ito sa lugar namin. Hinayaan na lang din po namin. Nagpagawa na lang kami ng proteksyon sa albularyo at nagpabatak ng aming mga dungan para hindi daw kami basta-bastang tatablan ng mga pamamaraan ng isang aswang. Dito na rin po nagtatapos yung kwento kong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Lalong-lalo na po sa ating narrator. Paalam.